Lumabas sa pagdinig ng Senado sa 2026 budget ng Department of Health, yun po yung pinag-uusapan kanina na hindi lang sa flood control may mga hindi na kumpletong proyekto, kundi pati mga ospital at health centers. At kaunay po niya at iba pang isyong mga kapanayam natin, Senador Win Gatchalian. Senator, good morning. Good morning, Ivan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Batay po sa impormasyong nakuha ninyo, magkano po yung halaga ng mga health center projects na hindi natapos? So far, yung nakakarating sa inyong atensyon. Well, nakakagulat, no, Ivan, dahil sa pagdinig namin ng budget ng Department of Health, merong 11 billion pesos na mga projects. Sari-sari na ito. May health centers, may rural health units, may mga ospital na hindi natapos. At ito ay ipinatayo ng DPWH at sa iba't ibang dahilan na rin, no? Marami dito ay hindi natapos, 11 billion worth. Aha. Pero meron din kaming na-detect na 3 billion worth mga natapos na health centers, super health centers, pero wala naman tao. No, kaya sabi ko nga, haunted super health centers to Yes. dahil hindi natapos, walang tao, walang operations. Ihiwalay ho natin yung mga hindi natapos tsaka yung mga natapos pero walang tao. Yun ho mga hindi natapos, ano nangyari dito? Nakatiwangwang siya ngayon. Marami nakahinto, marami hindi walang budget kasi nga nagkulang yung budget. Ang isang argumento nila na hindi na nagkasya yung budget dahil tumaas na yung materyales. Kaya dapat maimbestigahan to dahil nung ginagawa yung work program nito, ang assumption dito ay to finish, dapat Yes, tapos of yung course. project. Dahil bakit ka naman gagawa ng hindi matatapos yung project? Pero dahil nga ang isang argumento, kulang raw yung pondo o tumaas yung presyo, hindi natapos. Kaya naging white elephant siya. Aha. Sayang naman yung pera ng taong bayan. Pwede na ho ba nating sabihin na may elemento ng korupsyon dito? Hindi ko i-rule out yan. No? Hindi ko sasabihin na walang ganyan. Dahil nakita rin natin yan sa mga iba't ibang projects. Nakita naman natin yung ngayon pinag-uusapan na flood control, ganyan rin yung kanilang modus. Yes. Kaya titignan namin ngayon yung projects dito sa health, kung bakit nga hindi natapos dahil kung 11 billion yung halaga ng hindi natapos, ibig sabihin magdadagdag pa tayo ulit. Correct. So lalaki pa, lolobo pa yung gastusin para lang matapos to. So how do we set this right, Senator? Dalawang bagay, no? So unang-una, dapat tapusin itong mga proyektong to dahil sayang yung 11 billion. Sayang So habulin yung kontraktor, no? Pangalawa, iimbestigahan rin kung merong kasalanan ng contractor. For example, marami kasi doon, may mga dahilan rin na inabandon na ng contractor, ayaw nang gawin. So dapat habulin yung mga contractor na yon. At pangatlo, moving forward, yung mga projects, importante na planuhin mabuti at bantayan hanggang matapos. Yun naman pong mga natapos nga pero walang tao. Paano naman ho natin ito itatama para magamit? Maglalagay tayo ng tao, no? Kung ayaw ng mga LGUs, national government na ang maglalagay ng tao dahil itong mga health centers na ito, LGUs dapat ang magmando eh. Pero may mga LGUs na sinasabi hindi naman kailangan 'yan, pinagawa ng national. Yung iba naman walang kakayahan magbayad ng kuryente o doktor. Sayang naman nakatayo na 319 na mga health centers na walang tao. Sayang na sayang. Kaya lalagyan na lang ng national government ng tao. Senador, ipursu ko lamang yung point tungkol doon sa contractor ng mga incomplete health centers na yan. Ito rin ho ba yung mga contractor sa mga flood control projects? Do you see any familiar names sa mga contractor nitong mga to? Meron rin, Ivan, doon sa hearing, lumabas na sila Diskaya, meron rin mga projects dito sa mga sa Department of Health. In fact, sa pagdinig namin, marami pa kaming nakikitang departamento na merong projects na merong connection kay Diskaya. Hindi lang sa Department of Health, marami pa. No? So sa mga susunod na pagdinig namin, makikita natin na ang lawak ng galamay ng Diskaya na hindi lang sa flood control, meron sa Department of Health, meron sa Department of Defense, meron pa sa Department of Agriculture. So nakikita lang natin yung isang
kumbaga isang project lang nila sa flood control, pero sa iba't ibang departamento mayroon rin silang projects. So ano ho magiging impact nito, bottom line, sa magiging budget ng DOH for 2026, Senator Will? Well, sabi ko nga sa kanila, hindi na tayo papayag na magkaroon ng mga unfinished projects tsaka projects na walang tao. So, babawasan namin mga, for example, this coming 2026, may moratorium muna sa pagpapagawa ng mga super health centers hanggang matao nila itong mga super health centers. Yung mga projects na hindi natapos, di kami maglalagay ng pondo hanggat matapos na yung mga projects na yon. So, nasasayang yung pera, Ivan, dahil Yes. gawa tayo ng gawa pero hindi naman nagagamit yung projects. Senator Win, thank you for joining us this morning. Maraming salamat, Ivan. Nakausap po natin Senador Win Gatchalian. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.